Ito pong pagkamatay ni Sarah ang isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ni Abraham. Yung babaeng nakasama niya sa hirap at sa ginhawa sa maraming mga pagsubok at naging kabahagi niya sa pananalig sa Diyos. Yung babaeng lubos na nagbigay ng respeto sa kanya at nagsumikap na gawing matibay ang kanilang relasyon bilang isang pamilya, siya po'y pinagpahinga na ng Diyos sa edad na 127. Oo, iniyak ni Abraham si Sarah, pero hindi niya question ng Diyos bakit kinuha nito ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa halip, isinuko ni Abraham o isinabmit ni Abraham ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. At bagaman siya'y nagluksa, maluwag niyang tinanggap sa kanyang kalooban ang pagkawala ni Sarah. 137 na noon yung edad ni Abraham nung mamatay si Sarah dahil syempre 10 years ang tanda niya sa kanyang asawa. Actually, nung mamatay si Sarah, inaasahan na rin talaga ni Abraham na anumang oras ay pwede na siyang sumunod dahil sa kanyang katandaan. Pero meron pa kasi siyang isang bagay na dapat gawin eh. At mahalagang ma-accomplish niya yon bago siya sumunod kay Sarah. At yun po ay ang pag-aasawa ng kanyang anak na si Isaac, na nung time na yon ay 37 years old. Siguro sa panahon natin medyo may edad na yan, pero sa panahon naman kasi nila noon, palibasa, medyo mahaba ang lifespan ng mga tao, bata pa naman yung 37, di ba po? So, kapag nailibing na si Sarah, ito namang pag-aasawa ni Isaac ang dapat na asikasuhin ni Abraham. Ang lugar na napili ni Abraham para paglibingan kay Sarah is yung kuweba ng Macpela, na sakop ng lupain ng mga Heteo. Pero, alam nyo mga kababayan, hindi niya basta-basta inilibing si Sarah dun eh. Minabuti ni Abraham na bilhin muna yung lugar na yon sa talagang may-ari. Kitang-kita kung anong klase ng pagkatao meron si Abraham. Isipin nyo ha, si Abraham ay isang respetadong tao sa buong Kanaan. Itinuturing siyang bayani doon kasi nga sa ginawa niyang pagtalo o pagpapalaya sa mga mananakop na sumakop sa Jordan Valley sa loob ng mahabang panahon. At bukod pa doon, ang tingin ng mga tao sa kanya is isa siyang makapangyarihang prinsipe, and not just an ordinary prince, but Abraham is the prince of God. At batid ni Abraham na gano'n na lang ang lubos na pagrespeto sa kanya ng mga Kananeo, lalo na ng mga Hetheo, na kung saan sila yung may-ari ng kuwebang gusto niyang paglibingan kay Sarah. Pero ang tanong, ginamit ba ni Abraham yung kanyang impluensya, yung kanyang katanyagan para abusuhin yung kabaitan ng mga Hetheo sa kanya? Kung tutuusin, malaya siyang ilibing si Sarah doon nang walang kahirap-hirap. Dahil bukod sa kanyang impluensya sa Kanaan, nangako rin naman ng Diyos na ibibigay sa kanya yung buong bansa. Pero hindi kasi tiningnan ni Abraham yun eh. In fact, ang sabi sa kanya ng mga tao doon, pakinggan ninyo, dito sa Genesis 23:6, "Dinggin mo kami, Panginoon ko. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakait sa iyo ng kanyang libingan upang paglibingan ng iyong patay." Nakita nyo mga kababayan, ganyan kataas ang respeto sa kanya ng mga tao. Ang tawag kay Abraham sa Kanaan ay Lord, Panginoon. Pero sinamantala ba niya yun? Hindi po. Sa halip, alam niyo ba kung anong ginawa ni Abraham? Kinausap niya ng maayos yung may-ari ng yungib ng Macpela at binili niya ito. Nag-bow down pa nga si Abraham sa kanila eh. Tanda ng pagrespeto din niya sa mga taong taga doon. Actually, ayaw na nga sanang ibenta ng may-ari sa kanya. Kumbaga, ang gusto ng may-ari is ibigay na lang sa kanya. Pero hindi sinamantala ni Abraham yun. Nag-insist si Abraham na babayaran niya yung kuweba sa mapagkakasundo ang presyo. So, bakit ganun si Abraham, mga kababayan? Anong klase ng tao ito yung si Abraham? Alam niyo kung bakit ganun siya? Kasi hindi naman pinagnanasaan ni Abraham ang lupain ng Kanaan eh. Kahit siya yung pinangakuan ng Diyos na ibibigay ito sa kanya, hindi mahalaga kay Abraham yung mga kayamanang panglupa. Hindi mahalaga kay Abraham yung ekta-ektaryang lupa sa Kanaan. Ang nasa isip ni Abraham na lupang ibibigay sa kanya ng Diyos ay yung lupang hindi dito sa mundo eh, kundi yung nasa langit. Yung bayan kung saan naroon ng Diyos, iyon ang lupang pinapangarap ni Abraham. Hindi yung mga lupain dito sa mundo. At kahit siya ay naging tanyag at makapangyarihan sa Kanaan, still, ang tingin ni Abraham sa kanyang sarili ay dayuhan.
sampid sa Kanaan. Kaya gano'n na lang yung kanyang respeto sa mga taong talagang nagmay-ari ng mga lupain sa Kanaan. Ganyang klase ng tao si Abraham, mga kababayan. At para maging formal at opisyal yung pagbili niya dun sa lupa o dun sa kuweba, sinigurado ni Abraham na maraming witnesses doon sa procurement ng property. Kaya ginawa yung transaksyon sa mismong gate ng city para maraming taong makasaksi. Tama nga naman yon. So, binili niya yung lupa o yung kuweba ng Macpela sa halagang 400 pieces of silver. Kumbaga, formality na lang yon, mga kababayan. Kasi yung 400 silver or 400 pieces of silver is not a big amount para kay Abraham at kay Efron na may-ari ng kuweba. Para lang siguro pagbigyan niya yung pamimilit ni Abraham na mabayaran yung lupa, ibinigay niya yon sa murang halaga. Ganun talaga kapag mabait kang tao at kagalang-galang at may respeto ka rin sa kapwa mo kahit mas mataas ka kaysa sa kanila, marami ring blessing na ibabalik nila sa iyo gaya ng nangyari kay Abraham. So, ibig sabihin, bagaman ipinangako ng Diyos kay Abraham ang buong lupain ng Kanaan, ang only property lang talaga na talagang masasabing naging pag-aari ni Abraham is itong yungib lang ng Macpela, itong libingan. Kasi ito talaga yung binayaran niya, yung binili niya eh. Galing sa kanya to, yung pinambayad dito. So, yun lang sa buong Kanaan ang naging property niya. Hindi nga loting pwedeng tayuan ng bahay yun eh. Kasi kapirasong yungib lang yun na nagsisilbing libingan. So, dito makikita ninyo kung gaano ka-humble na tao si Abraham na ama ng pananampalataya. Walang kahit kapirasong bahid ng pag-iimbot sa katawan o anumang pagnanasa sa mga kayamanang panlupa. Sa kasalukuyan po, yung yungib ng Macpela kung saan inilibing si Abraham na kalaunan o kung saan inilibing si Sarah na kalaunan ay pinaglibingan din naman kay Abraham, kay Isaac at sa iba pang mga patriarka ng Biblia ay nasa pangangalaga ngayon ng mga Muslim sa West Bank. Pero dahil sa patuloy na pag-occupy ng mga Israelita sa Palestinian territory, baka nasa kamay na rin ito ng mga Israelita ngayon. At sa kasalukuyan nga ay tinatawag itong the Cave of the Patriarch. So, nailibing si Sarah doon, and after the funeral, oras na upang bigyang pansin naman ni Abraham yung pag-aasawa ng kanyang anak. Napakahalaga nito dahil si Isaac po ang susunod na magpapatuloy ng obligasyon ni Abraham sa Diyos. At siya rin ang nakatadhana na magpaparami ng kanilang lahi ayon sa pangako ng Diyos. Kaya kailangan makatagpo ng eligible na mapapangasawa ni Isaac. Pag sinabing eligible, ibig sabihin hindi basta asawa lang, kundi kailangan mapangasawa niya ang isang babaeng magiging katulad ni Sarah na may takot sa Diyos at magiging katuwang niya sa mga katungkulan nila sa Diyos. Yun nga lang, hindi po yun nakita ni Abraham sa mga babaeng nakatira sa Kanaan. Ang buong Kanaan po kasi is naglilingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan, kaya ayaw ni Abraham na doon mag-asawa yung kanyang anak at ayaw din ng Diyos yon dahil posible na maging dahilan yon ng pagkapariwara ni Isaac. Tulad ng nangyari kay Haring Solomon, kung matatandaan ninyo, di ba? Si Isaac, isa siyang binatang maginoo at malambot sa mga babae, kaya malaki yung possibility na maimpluwensyahan siya ng kanyang magiging asawa kung ito man ay hindi lingkod ng Diyos. Noon po kasi mga kababayan, para sa inyong kaalaman, ang pag-aasawa ay karaniwang isinasaayos ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Pero although mga magulang ang nag-a-arrange nito, hindi po ibig sabihin ispersahan ng pagpapakasal ng mga anak, Nasa anak pa rin yung final na decision kung tatanggihan ba niya o magiging kapareho niya or magba-back out siya o papakasalan niya. Wala pong pilitan kung hindi naman nila mahal ang isa't isa o hindi mahal ng isang panig ang isa. Pero syempre, alam naman natin na natuturuan naman ng puso Lalo na kung may kaakibat na mga payo ng mga magulang na may takot sa Diyos, natuturuan ng puso. Nakakatulong yung payo nila para makapagbigay o makatulong sa pagdidesisyon ng bata kung magpapakasal ba siya o hindi. Si Isaac, palibhasa, may takot siya sa Diyos at may malaking tiwala sa kanyang ama. Ipinagpaubaya niya kay Abraham yung pagpili ng mapapangasawa niya. Hindi siya nakialam. Nakita nyo? Yan ang nagagawa ng isang mag-anak o isang pamilya na pare-parehong may takot sa Diyos. Meron silang tiwala sa isa't isa. Tulad ni Isaac na dito sa kanyang amang si Abraham.
Kasi naniniwala si Isaac na tutulungan naman ng Diyos ang kanyang ama eh. Hindi naman pababayaan ng Diyos si Abraham sa pagpili ng mapapangasawa niya. Kaya ganon. So since wala sa Kanaan yung babaeng karapat-dapat kay Isaac, naisip ni Abraham yung kanyang mga kamag-anak sa Mesopotamia. Well, although ang mga taga Mesopotamia ay mga idol worshippers din, yung kanyang mga kamag-anak doon is meron pa rin namang respeto sa tunay na Diyos kahit sumasamba sila sa ibang mga Diyos. O nakita nyo si Sarah. Si Sarah hindi naman original na sumasamba sa Diyos yan pagano si Sarah, sumasamba rin siya sa ibang mga Diyos. Pero na-convert lang siya ni Abraham. Kasi nga si Sarah ay may pagpapahalaga sa Diyos ni Abraham. Kahit hindi ito yung sinasamba niya nung dalaga pa siya. So, ito yung naging basihan ni Abraham para kumuha ng mapapangasawa ni Isaac doon din sa kanyang mga kamag-anak sa Mesopotamia. Pero, hindi po kasi kailangan ni Isaac na umalis sa Kanaan at magpunta doon sa Mesopotamia. Si Abraham na ang bahalang umisip ng paraan in behalf of his son kung papaanong kukuha ng mapapangasawa doon sa Mesopotamia. At alam nyo, ang unang-unang palatandaan na karapat-dapat na babae is kung yung babae ba ay magsasakripisyong iwan ang kanyang pamilya alang-alang sa lalaking mapapangasawa niya. Yan po ang unang-unang palatandaan ng babaeng karapat-dapat kay Isaac. Kapag may isang babaeng handang iwan ang kanyang pamilya tulad ng ginawa ni Abraham, di ba? Iniwan ni Abraham ang lahat at ang kanyang mga kamag-anak para sa Diyos. So kung may babaeng matatagpuan sila na ganun din, na handang iwan ang kanyang pamilya alang-alang kay Isaac, yun na yung palatandaan ng babaeng karapat-dapat kay Isaac. Ibig sabihin kasi nun, itong babaeng ito ay magpapasakop sa kanyang asawa at hindi magiging hadlang para si Isaac is mapalayo sa Diyos. Sa halip, pati yung babae ay posibleng magpasakop din sa Diyos na sinasamba ng kanyang asawa tulad ni Sarah kay Abraham. At dahil napaka-delicate ng pagpili ng mapapangasawa ni Isaac, hindi po pwedeng ipagkatiwala ito ni Abraham sa kung sino-sino lang. Kundi pinili ni Abraham yung kanyang pinakamatandang alipin, yung pinaka-pinagkakatiwalaan, yung pinakamahusay at sapat ang karanasan para maghanap ng makakapareha ng kanyang anak. At inutusan ni Abraham na sumumpa yung alipin na yon na napili niya, nahahanap siya ng babaeng hindi manggagaling sa ibang lahi, dapat galing sa kanyang pamilya. At pinagbilinan niya na huwag dalhin si Isaac doon, kundi humanap ng isang babae na handang iwan ng kanyang pamilya at sumama sa kanya. Kung hindi siya makakakita ng ganong klaseng babae, wala naman siyang magiging pananagutan doon. Siyempre, kalayaan ng babae yon kung tumanggi siya. At siyempre, para makatulong doon sa alipin, pinalakas ni Abraham yung loob nitong alipin na napili niya. Ano sabi ni Abraham? Ang Diyos na kumuha sa akin mula sa bahay ng aking ama ay magsusugo ng kanyang anghel sa unahan mo para pangunahan ka. So, syempre, natuwa yung alipin dahil alam niya na may assurance na hindi siya pababayaan ng Diyos. Syempre, si Abraham na ang nanalangin nun So, umalis itong alipin at nagdala siya ng mga pangregalo dun sa mapapangasawa ni Isaac. Naglakbay siya ng pagkahaba-haba hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan iniwan ni Abraham yung kanyang kapatid na si Nahor. So nakarating sila dun sa Haran. Kung nais ninyong balikan yung kwento kung saan tuluyang nagkahiwalay si Abraham at yung kanyang kapatid na si Nahor, pwede ninyong balikan yung ating pagtalakay tungkol dyan. Nasa ibaba po ang link. So napadpad yung grupo kasi maliban dun sa alipin, meron pa siyang mga lesser servants na kasama So napadpad yung grupo dun sa isang balon sa Haran kung saan madalas may mga babaeng nagpupunta para umigib ng tubig tuwing hapon. Alam nyo, kung ako lalagay sa kalagayan nitong alipin is napakahirap na task na pinapagawa sa kanya. Napakahirap nun. Bakit? Kasi napadpad ka sa isang lugar na hindi mo kilala. At sa dami ng babaeng nagpupunta doon, paano kang makakasiguro na magkikita kayo nung kamag-anak ni Abraham? At paano ka nakakasiguro na tama yung babaeng mapipili mo? Wala kang kilala doon diba? Kaya napakahirap na task nito mga kababayan, lalo't napaka-delicate ng pagpili ng asawa para kay Isaac dahil alam nyo, sa isang maling desisyon, kapag nakakuha siya ng babaeng hindi karapat-dapat, pwede niyang maipahamak ang isang buong henerasyon at ang mga susunod na henerasyon ng mga Israelita. Tama?
So anong ginawa nitong alipin para hindi siya magkamali? Nanalangin siya ng taimtim sa Diyos. Ganun na lang yung kanyang pagdadasal na sana'y tulungan siya sa napakahalagang misyon na ipinapagawa sa kanya ng kanyang amo. Na sana ay huwag siyang magkamali sa kanyang mga desisyon at hindi sana siya makatsyempo ng maling babae. Na sana ay makasumpong siya ng biyaya at ang kanyang amo sa harap ng Panginoon. At bukod doon, humingi siya ng sign sa Diyos, mga kababayan. Nanghingi siya ng sign na yung babae na magpapainom sa kanya ng tubig dun sa balon at magpapainom dun sa kanyang mga kamelyo. 10 kamelyo kasi yung daladala niya nung magpunta sila doon. Kung sino yung babaeng mabait na yon, yun na nga yung babaeng pinili ng Diyos para sa kanyang amo. So this is the sign na hiningi nung alipin sa Panginoon. Pero alam niyo kung anong nangyari, mga kababayan? Hindi pa natatapos yung panalangin ng alipin is biglang may dumating na mga babae dun sa balon. Biruin nyo, hindi pa tapos yung panalangin niya is may sagot na agad ang Diyos. So may isang babae doon na nakatawag pansin sa kanya, napakaganda ng babae at kabigha-bighani. So itong babaeng ito is bumaba dun sa bukal at pinuno yung banga na daladala niya. So nilapitan ng alipin itong babaeng ito at nanghingi siya ng tubig na maiinom. At laking tuwa nung alipin nung bigyan siya ng tubig na maiinom. At hindi lang yon, namangha siya ng husto dahil inalok din siya ng babae na painumin din pati yung mga kamelyo. Nakita nyo? So, dito makikita natin na nag-effort talaga yung babae na mag-igib dun sa balon. Kasi 10 kamelyo yun, paano hindi ganun kadaling magpainom ng mga kamelyo, mga kababayan? Diba? So, ilang balding tubig ang kailangan nun. So, answered prayer agad yung alipin. At alam nyo kung anong napansin ng aliping yon dun sa dalaga, bukod sa kanyang kagandahan, yung kanyang pagiging magalang. Yung taglay niyang kasipagan. Kasi napakagalang at napakasipag ni Sarah o ni Rebecca. Rebecca kasi yung pangalan nitong babaeng ito . At hindi lang yon, yung instance na alukin siya ni Rebecca na painumin pati yung kanya mga kamelyo, that is a noble practice. Yun po ay gawain ng isang babaeng lumaki sa isang maharlikang pamilya sa Mesopotamia. Biruin nyo yung way ng pagsiserve ni Sarah ng tubig, very concerned siya. Bakit? Kasi nagmamadali pa talaga siya . Hindi siya yung tipo ng babae na parang tinatamad. Yung tutulong ka pero tinatamad ka tapos bubulong-bulong ka pa. Hindi. Pakinggan ninyo dito sa Genesis 24:20. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at iniigib ang lahat niyang kamelyo. Nakita niyo mga kababayan, nagmamadali pa talaga si Rebecca . May pagtakbo pang nagagana para mapainom agad yung mga kamelyo. Hindi man lang siya nagpakita ng katamaran o mga murmurings or bulong-bulong. So nakita nung alipin yung ugali ni Abraham dun sa pag-uugali ni Rebecca. Kumbaga, nag-reflect sa kanya yung kasipagan at pagiging magalang ni Abraham. Ganun kasi si Abraham . Kung matatandaan ninyo kapag may bumibisitang anghel sa kanya, nagmamadali si Abraham sa pagsaserve dito sa kanyang mga bisita. Kaya sabi siguro nung alipin sa sarili niya, Diyos ko, salamat po. Ito na yata yung babaeng hinahanap ko. So, after na mapainom lahat ng kamelyo, binigyan nung alipin si Rebecca ng mga singsing at ng mga pulserang ginto. At para makasiguro kung siya na nga yung babaeng hinahanap niya, tinanong niya si Rebecca, "Iha, kaninong anak ka ba?" Sabi niya. "May lugar ba sa bahay niyo na pwede kaming mag-stay?" Sabi niya dun sa dalaga. Maayos naman din yung sagot ng babae. "Anak po ako ni Bethuel na anak ni Milka. Ipinanganak niya kay Nahor." Kung ibang babae yun, baka nagsungit-sungit pa yun . Bakit kailangan mong malaman kung kaninong pamilya ako galing? At bakit ka makikisilong sa amin? Sobra ka naman, pinainom ka na nga, makikituloy ka pa. Siguro kung ibang babae yun, baka ganun ang sasabihin nun no? Pero hindi. Nagpakita ng paggalang itong si Rebecca sa kanyang mga sagot. At ang sabi niya, meron kang matutuluyan sa amin, sa bahay ng aking ina. At meron din doon mga dayami na pwede mong ipakain sa mga kamelyo mo. Nung marinig yun ng alipin, napaluhod na lang siya sa Diyos at napasamba sa tuwa. So nanalangin yung alipin dun sa Diyos, nagpasalamat siya.
At nung marinig ni Rebecca sa panalangin ng alipin na yung amo pala niya is kamag-anak nila, aba, dali-daling nagtatakbo si Rebecca pauwi sa kanila eh. Nagtatakbo si Rebecca nung marinig niya yung panalangin, narinig niya doon, yung palang amo nitong alipin is kamag-anak nila. At nung makauwi siya, sinabi niya yung buong pangyayaring narinig niya dun sa kanyang ina at sa kapatid niya. So may isang kapatid na lalaki itong si Rebecca na nakikinig dun sa kwento na ang pangalan is Laban. Nung mapansin ni Laban yung singsing at pulsera sa kamay ni Rebecca, dali-daling na lumabas ng bahay si Laban para sunduin yung alipin ni Abraham. Sabi siguro ni Laban, ako mukhang seryoso tong kapatid ko May mga bagong pulsera at singsing na ginto pa sa kamay. So napatakbo siya palabas ng bahay papunta dun sa balon. So sinundo ni Laban yung alipin ni Abraham at winelcome siya sa bahay nila. Pinaghandaan din nila siya ng pagkain at mga dayami para dun sa kanyang mga kamelyong dala niya. Pero ayaw kumain ng alipin hanggat hindi niya nasasabi yung kanyang pakay eh. So ikinuwento niya yung buong pangyayari. Kung sino yung amo niya, kung ano yung utos ng amo niya, at kung papaano siyang nalalangin sa Diyos at yung naging tugon ng Diyos sa kanyang panalangin na sana'y makatagpo siya ng karapat-dapat na babae para kay Isaac. Lahat yon ikunento niya at lahat yon ay narinig ng pamilya ni Rebecca. At nung maintindihan nila na kalooban ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga nangyari, hindi nila nagawang tumutol. Ano sabi ni Laban? At nung magulang ni Rebecca, aba, kung kalooban ito ng Panginoon, hindi kami pwedeng magdesisyon dyan. So dito, tama yung desisyon ni Abraham na papag-asawahin si Isaac sa mga kamag-anak niya dahil unlike sa mga taga-Kanaan, di katulad sa mga taga-Kanaan, may pagpapahalaga sa salita ng tunay na Diyos yung kanyang mga kamag-anak kahit meron silang mga ibang mga Diyos na sinasamba. So, pero ang lubos na nakapagpasaya kasi dun sa alipin ni Abraham is yung sabihin ni Laban at ng nanay niya na pumapayag silang ibigay si Rebecca bilang asawa ni Isaac. So again, napasamba na naman sa Diyos yung alipin ni Abraham. Napaluhod na naman siya, napa-thank you na naman siya sa Diyos. At after no, naglabas siya ng maraming alahas at mga regalo, mga ginto, at ibinigay lahat yun kay Rebecca at sa pamilya niya. At napagkasunduan nga nila na kinabukasan, pwede na niyang isama si Rebecca pabalik sa Kanaan. So sa part naman ni Rebecca, syempre, pinag-isipan niya yon buong magdamag. Buong magdamag, halos hindi nakatulog si Rebecca. Alam ni Rebecca kasi na ang desisyon niya sa usaping yon ng pag-aasawa ang babago sa kanyang buhay. Kaya kailangan maging maingat siya. Although pumayag na yung kanyang pamilya na isama siya. Pero syempre, hindi nga sa pilitan. Nasa kanya pa rin yung final na decision. So, ito namang pamilya ni Rebecca, pinag-isipan din nila magdamag yung kanilang sagot. Oo, pumayag sila na ibigay si Rebecca, pero hindi rin nila naiwasang magdalawang isip eh. Sabi nila, baka nabibigla lang tayo sa ating mga nagiging desisyon, baka nabigla lang tayo dun sa sinabi natin kanina. Siyempre, aalis si Rebecca sa kanila at hindi nila alam kung kailan ulit sila magkikita-kita. So, ang nangyari, dahil nagdalawang isip sila, kinabukasan tila may konting pagbabago dun sa ihip ng hangin. Humiling si Laban at yung nanay nila na si Betuel na baka pwedeng mag-stay muna si Rebecca sa kanila kahit 10 araw lang. Then after 10 days, pwede na siyang umalis para makipisan kay Isaac. Siyempre, pamilya. So, naisip nung alipin, 10 days is 10 days. Maraming pwedeng magbago sa loob ng 10 araw. Kaya ang sabi niya kay Laban, pinagpala na ng Panginoon ang lakad ko, kaya wag nyo na akong pigilan. Pauwiin nyo na ako ngayon, sabi niya. Kasi hindi siya pwedeng umuwi nang hindi niya dala-dala yung pakay niya eh. Hindi naman pwedeng mauna siyang umuwi at sabihin niya kay Abraham na susunod na lang si Rebecca. Hindi pwede yon. So on that point, tinawag nila si Rebecca sa kwarto para siya yung magdesisyon. And Rebecca decided to go with the servant and marry the son of Abraham. So doon, wala nang nagawa si Laban at ang kanyang pamilya. Bagaman may impluwensya ang pamilya sa desisyon ng pag-aasawa, na kay Rebecca pa rin ang final na desisyon ng kanyang buhay. Tanong, bakit naging ganoon ang desisyon ni Rebecca? Kasi po, si Rebecca po ay may takot sa Diyos. Katulad ni Sarah, meron siyang respeto sa Diyos ni Abraham. Nung marinig niya yung buong kwento ng alipin tungkol sa pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin at sa lahat ng mga nangyari, naunawaan ni Rebecca na hinihingi siya ng Diyos
para kay Isaac. Ang Diyos ang may kagustuhan na matagpuan siya ng alipin. So nakikita niya na wala siyang choice kundi ang mag-submit sa kalooban ng Diyos. So tuwang-tuwa naman yung alipin ni Abraham. Pati yung yung mga alipin na makakasama niya. Kasi nagtagumpay yung kanilang mission at sa wakas is makakauwi na sila. So nung umagang yon, sumama na si Rebecca sa alipin ni Abraham kasama ng kanyang mga abay. Hindi lang naman siya mag-isa may kasama naman siyang mga abay. So bago umalis, binasbasan muna siya ng kanyang pamilya. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang paglalakbay sa pagbabalik nila sa Kanaan, but it takes several days, mga kababayan. At isang araw, umuwi si Isaac sa tolda ng kanyang ama mula dun sa bukid na minamanage niya. Meron kasi siyang, kumbaga nakatira siya sa ibang lugar at meron siyang minamanage na bukid. So isang araw umuwi siya dun sa tolda ng kanyang amang si Abraham. Excited na rin si Isaac na makilala yung babaeng mapapangasawa niya. Hindi siya nag-alala kung anong itsura ng babae o anong klaseng pag-uugali ng babae. Basta siya, excited siya. Kasi malaki naman yung tiwala niya sa Diyos na ang Diyos ang pipili ng mapapangasawa niya. So, perfect ito. So, habang siya'y nagmumuni-muni nung hapong yon sa labas ng bahay ni Abraham, nakakita si Isaac na mga paparating na kamelyo at may sakayang mga ito. So, nanlaki yung mga mata ni Isaac at kumakabog yung kanyang dibdib. Sabi niya, eto na. Nabanggit niya sa sarili niya, eto na yon. So, malayo pa lang, natanaw na siya ni Rebecca, naaninag na siya ni Rebecca. At siyempre, kumabog din yung dibdib ni Rebecca. Tinanong niya yung alipin, sino yung taong naglalakad na sumasalubong sa atin? Kabadong-kabado na siya At lalong kumabog yung dibdib niya nung sabihin ng alipin sa kanya na yun na yung kanyang mapapangasawa, na yun na yung kanyang Panginoon. So kinuha ni Rebecca yung kanyang lambong at agad na itinakip sa kanyang mukha. Siguro na love at first sight din si Rebecca nung makita niya si Isaac na love at first sight siya. Ito kasing pagtatakip ng lambong, it tells a lot of things At isa pa, perfect match sila. Diyos ang namili para sa kanilang dalawa, kaya hindi malayo na tumibok ang puso nila sa isa't isa kahit sa unang tingin pa lang. At nung lapitan siya ni Isaac at alisin yung lambong sa mukha niya, ayun, napangiti si Isaac. Napangiti siya nung makita niya yung mukha ni Rebecca. Tanda na nagustuhan niya yung kanyang asawa na ibinigay ng Diyos. So, siyempre, ipinakilala niya kay Abraham at itinira ni Isaac si Rebecca dun sa tolda ng kanyang ina. Sa tolda ni Sarah. At dahil kay Rebecca, alam nyo ba, napawi ang lungkot sa mukha ni Isaac. Yung lungkot na dulot ng kanyang pagluluksa dahil sa pagkawala ng kanyang ina, lahat yun napawi. Pinaligaya siya ni Rebecca. Kaya minahal ni Isaac si Rebecca ng buong buhay niya. Tanong, kamusta naman si Abraham, mga kababayan? Siyempre, after mamatay ni Sarah, nabuhay pa si Abraham ng mahigit 30 taon So meron pang more than 30 years na nananatili siya dito sa mundo. At nagkaroon si Abraham ng iba pang mga asawa. Nagkaroon siya ng iba pang mga asawa. Pero yung huli niyang napangasawa is itong si Setura. So Setura is the last woman sa buhay ni Abraham bago siya namatay. At nagkaroon sila ng 6 na anak. Maliban doon sa mga naging anak pa niya sa ibang mga babae. At majority ng kanyang kayamanan ipinamana niya kay Isaac nung mahina na siya. Although syempre binigyan din naman niya ng bahagi yung iba pa niyang mga anak. At dahil si Isaac nga ay isang hirang at mahalaga sa Diyos, hindi hinayaan ni Abraham na maimpluwensyahan siya ng iba pa niyang mga kapatid sa labas. So lahat yon inilayo ni Abraham kay Isaac para walang sino man ang mag-impluwensya o gumulo doon sa isip ni Isaac o makaapekto sa kanyang paglilingkod sa Diyos. So ganun kahalaga si Isaac sa Diyos at sa kanyang ama. Malamang magtanong kayo, kumusta na kaya si Ismael, yung batang naging anak ni Abraham kay Agar? Well, napadpad po itong mag-inang ito sa disyerto na sakop ng kasalukuyang Saudi Arabia. At nagkaroon si Ismael ng 12 anak na siyang pinanggalingan ng 12 angkan ng mga Arabo sa tradisyong Islam. Pero alam nyo, kinalimutan lahat ni Ismael yung mga pangaral sa kanya ng kanyang ama. May isip na kasi siya nun nung bago sila maghiwalay ni Abraham. So, nakarinig siya ng mga pangaral, ng mga sermon galing kay Abraham.
Pero lahat yun kinalimutan ni Ismael. Walang naitanim sa isip ni Ismael. Ang itinanim niya sa isip niya is yung mga pangaral ng kanyang ina. At siyempre, mga pangaral ito na punong-puno ng galit at pagkamuhi. Siyempre, kumbaga parang pinabayaan sila eh. Yun ang dating kay Agar eh. At kahit iminulat ni Abraham ang isip ni Ismael sa tunay na Diyos, sumamba pa rin si Ismael sa ibang mga Diyos-Diyosan dahil sa kanyang ina. Given na yon. Siyempre si Agar ang nakasama niya sa kanyang paglaki. At si Agar naman is sumamba sa mga Diyos-Diyosan dun sa lugar na tinirhan nila. Siyempre, na-impluensyahan niya ngayon si Ismael. Kaya ang sinamba ni Ismael, hindi yung Diyos ni Abraham, ibang Diyos. At dahil si Ismael ay lumaki sa isang pamilyang walang takot sa tunay na Diyos, salat sa pagmamahal at punong-puno ng galit dahil sa nakaraang karanasan nila, lumaki si Ismael bilang isang parang black sheep. Isang mabagsik na taong disyerto. Kumbaga, para siyang hold-upper sa disyerto. Isa siyang kawatan sa disyerto. Hino-hold up niya yung mga dumadaang karaban sa disyerto, kaya nagkaroon ng maraming kaaway ito si Ismael eh. Marami siyang nakabangga. Kasi, kumbaga parang hindi maganda yung naging pamumuhay niya eh. So natupad ngayon yung sinabi ng anghel kay Agar. 16:12 ng Henesis, siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay magiging laban sa kanya. Yan ang naging buhay ni Ismael sa kanyang paglaki. Sa totoo lang nakakaawa ang naging buhay ni Ismael mula nung umalis siya sa puder ng kanyang ama. Pero kung si Agar sana is naging mabuting ama naging mabuting ina at nanatili siyang may takot sa Diyos gaya ng nakita niyang pamumuhay ni Abraham, hindi sana napariwara si Ismael eh. Pero nga dahil sa environment na kanyang nilakhan, naging ganun siya. At namatay si Ismael sa edad na 137. Nung time na yon, nagsisi siya sa Diyos sa kanyang mga kasalanan. Nanumbalik siya sa Diyos ng kanyang ama. Pero yung masamang impluensya ng kanyang kabataan, yung masamang pag-uugali, naiwan niya yon o minana yon ng kanyang mga anak. At dahil doon, naging magulo yung bansang nabuo mula sa kanyang lahi at naging panggulo sila sa lahi ni Isaac. Kaya kita nyo, ginugulo ng sa loob na mahabang panahon, ginugulo ng mga lahi ni Ismael ang lahi ni Isaac. Naging magulo yung kanilang kasaysayan. At si Abraham is namatay naman sa edad na 135. Walang sakit si Abraham na dahilan ng kanyang pagkamatay. Namatay na lang siya dahil sa kanyang katandaan. So nakarating yung balita ng pagkamatay ni Abraham kay Ismael at sa huling pagkakataon, dumalaw si Ismael sa Kanaan para makipaglibing sa kanyang ama. At syempre, nagkita ulit sila ni Isaac after how many years? Di natin alam kung nagpansinan ba sila o nag-usap ba sila. So, inilibing nila yung kanilang ama sa yungib ng Makpela kung saan doon din naman ililibing si Sarah. And that was the last time na nagkita si Ismael at si Isaac.